Hello! Share ko lang yung dual citizenship journey ko sa inyo guys. Journey or processing? Bakit nagdudual ako? So, maraming nagtatanong, nandyan ka na sa Amerika, okay ka na, magandang buhay dito. Yes, true, maganda dito pag hindi ka talaga tamad. Actually, oo. Maraming opportunity kung hindi ka tamad dito. But, yung mga tao, syempre, tatanda na rin tayo. Even ngayon, hindi pa ako masyadong matanda. But we're planning the journey na magre-retirement din. So, yun yung journey namin mag-asawa na napili namin mag-retire sa Pinas. Yun yung isang purpose talaga. Bakit nagdudual ako pabalik? Kung tanongin niyo, bakit nawala yung citizenship ko sa Pilipinas? So, kung pupunta kayo dito sa abroad, guys, tapos mag-a-apply kayo dito, katulad namin, to be specific, nandito ako sa US, nag-a-apply ako ng US citizenship. Pag mag-apply ka doon, mawawala yung origin mo kung saan ka nang galing. Katulad ko sa Pilipinas, so nawala yung citizenship ko sa Pilipinas. But, pwede mo siya ibalik pagkatapos kung ready ka na mag-apply. Katulad ko, so yun yung tinatawag na dual citizenship. So ano ba doon ang sa dual citizenship? Para kung pwede kami mag-retire sa Pilipinas na parang wala kang limit, wala kang mga multa, kumbaga pwede ka makitira doon ulit, pwede ka mag-own ng mga property. Isa din yun na kung bibili ka ng bahay, bibili ka ng lupa, mag-business ka, so kailangan mo yung dual citizenship mo. Kasi binabalik niya doon na maging Pilipino ka ulit. So isa yun talaga sa purpose. Pero kami mag-asawa, so binabalak namin na doon na kami titira sa Pilipinas, parang pabalik-balik na lang dito sa US. Kasi may mga anak din ako. At saka yung mga anak ko naman, okay lang na doon kami mag-retire sa Pilipinas. Kasi dito kasi sa US, guys, hindi katulad sa Pilipinas. Di ba sa Pilipinas, pwede mo alagaan yung mga parents mo. Pag matanda na, nandyan kasama mo sila. Dito sa US, hindi mo pwede yan gawin, i-hold. Kasi dito, pag hindi ka gagalaw, talagang nga ka. Lahat dito babayaran mo. Lahat dito may bills. Hindi mo naman pwede i-hold yan sa mga anak mo na mag-alaga sa'yo habang buhay ka. Kaya dito may mga nursing home. Siguro, familiar na yung ibang mga tao sa nursing home. Yung nursing home, yun yung may mga edad na hindi kaya alagaan ng mga anak. Ilalagay doon para yung mga nurses, mga CNA, yung mag-aalaga sa kanila. At saka naintindihan ko rin. Dati, parang sabi ko, bakit ilagay sa nursing home? Kawawa naman yung mga matatanda. Actually ngayon, naintindihan ko talaga. Kasi, hindi naman pwedeng nandyan na lang yung mga anak mo, nag-aalaga sa'yo lagi. Diba? Hindi naman katulad sa Pilipinas, maraming pwedeng mag-alaga. Mga anak mo, may mga sariling buhay din, may mga sariling bills, kaya kailangan din nila kikilos. So yun yung purpose, bakit yung iba talaga ilalagay sa nursing home. Sabi ko naman, ayoko mangyari sa akin yun. At saka sa asawa ko. Gustuhin ko na lang sa Pilipinas, at least makagalabas ka pa ng bahay, presko pa yung hangin, makalakad-lakad ka pa. So isa yun. Kaya kung sa nursing home ka lang, actually guys, nasa loob lang kayo ng facility. Nandyan, although makalabas ka ng kwarto, pero nasa loob pa rin. Pero grabe, mag-iminggol ka lang doon sa mga may mga edad. Yun lang, at ayaw ko naman. Sa Pilipinas kasi, yung bahay ka, may mag-alaga sa'yo, at least yung hangin presko, pwede ka maglakad. Basta feel ko, mas okay dyan sa Pilipinas. So yun yung purpose, bakit nagdudual ulit ako. So ano ba talaga yung processing? Hindi naman mahirap talaga. Actually, hindi mahirap. To be specific, nasa Texas ako. So yung Philippine Consulate dito is nasa Houston. Actually, malayo kami talaga. At least mga almost siguro 6 hours kung mag-highway ka. Tapos back road, siguro mga 7 hours or 7.5 hours kung magbaback road ka. Kasi malaki kasi ang diferensya. Kasi pag highway, mabilisan doon ang takbo. Pag back road ka, wala masyadong sasakyan, pero talagang hindi magkasing bilis kung magha-highway ka. So, yun yung distance namin. Actually, from the time na nag-submit ka, siguro approximately mga 2 months talaga bago ka makatanggap ng talagang oot-taking mo.
At saka, actually dito ha, based sa experience ko, ang babait nila actually. Tumutulong sila pagdating mo doon. So, ang ginagawa ko muna is, yung form, nasa online lang. Madali lang talaga siya. Basahin mo. It's all about maliit lang na information. Talagang information mo lang at saka may mga requirements doon. Siguraduhin mo sa lahat ng requirements na isasubmit mo, may original ka doon. Actually, yung form lang ang original kasi ipanotarize mo yan na lahat ng sinasabi mo doon totoo. At saka may mga requirements doon na parang pilian mo kung anong meron ka. So, isubmit mo yung copy. Tapos, during the taking, dalhin mo lahat ng original kasi bini-verify nila. So, wala talagang problema. Ang isubmit mo lang kung anong meron ka na hinihingi nila. Siguraduhin mo talagang may original na copy ka. So, yun lang yung hinihingi talaga nila. So, yan, isubmit mo yun sila. Tapos, ito pa. So, ano lang kasi yun? Yung dual citizen is $50 yung isa. Tapos, kung may minor ka na anak, na gusto mong ilagay, maging dual, pwede mo siya i-ride on doon. Yung isang copy is $25. Kung dalawang anak mo, well, dalawa, so $50. Yung minor lang ha, madali lang din. Ang hinihingi, birth certificate, passport, ganon. Tapos, kung meron talaga kayong certified na galing sa NSO, yun talaga ang hinihingi nila na parang required nila na parang, hindi NSO, sorry ha. Dati kasi NSO yun, ngayon kasi is PSA na, diba? Yung time ko na dati is NSO yun. So, ngayon pala nag-change na pala yun ng name. So, after may ka. So, after submit mo na. So, mag-send sa'yo ng email. Yung email na yun yung lagay nila na kailan yung taking mo, date at saka yung time. Tapos, sagutin mo yan na okay, nandyan ako, mag-attend ako ng taking ko. So, yun lang yung talagang sagutin mo sila. Huwag mong i-ignore. Pagkatapos niyan, punta ka na lang doon, dalhin mo lang lahat ng original na kung anong sinasubmit mo, dapat may original 'yun. So pagdating doon sa sa consulate na, mag-check-in ka doon. Yung entrance nila is may tablet. So, sagutin mo lang, pangalan, at saka anong purpose, bakit nandoon ka, i-check mo lang talaga. Tapos, upo ka na, maghintay ka na lang na tawagin yung pangalan mo kasi hindi lang naman ikaw. May passport doon, may dual. Yung sa akin is 5 lang kami talaga nag-o-taking yung time na yun. Kaya lang, syempre, maghintay ka kasi pag may nauna sa'yo, nagbe-verify sila kung tama ba yung mga requirements na sinesubmit mo, may mga original doon, yun lang. Pagkatapos niyan, as long as tapos ng lahat, magpunta kayo sa isang room na doon kayo nag-o-taking. Ganun lang siya kadali talaga. Ang bilis ng o-taking. Hindi naman sila mahirap kausapin. Actually, ang babait doon sa loob ng consulate. Based sa experience ko. Dito sa Houston, Texas kami kasi nasa Texas ako. So yun yung nandoon yung consulate namin. Kung saan kami nagdo-dual citizen talaga. So sa susunod, sabihin ko sa inyo kung paano kasi hinihingi may katulad ko dito ako nag-asawa, 'di ba? Dito ako kinasal. So kailangan may report contract, marriage contract abroad. Hinihingi yun at saka ina-advise nila yun na mag-registered ka sa online yung marriage contract mo para may records sila sa PSA. At saka pwede ka na magkuha din doon sa sa PSA na website. At saka ina-advise talaga nila yun na kung pwede mga PSA record, mga documents talaga na gustong-gusto nila. So hanggang sa susunod guys, ko sa dual citizenship ko. Bye!